Kaya pagkatapos noon, matagal yun. Panahon ni Quezon, Osmeña, Rojas, Magsaysay, linabanan ni Magsaysay sila under the famous Nenita unit na hawak ni Colonel Valeriano. Yun. At sinumpo niya yun. At least that is the record of Magsaysay. At hanggang humina noong 1968, December, panahon na ni Presidente Marcos, lumalago na ulit yung Communist Party, pero warat Tatay, i-welcome ko lang po ang ating Senate President, si Fast forward ko mga ka-istorya. to see you. Magsaysay, linabanan ni Magsaysay sila under the famous Nenita unit na hawak ni Colonel Valeriano. Yun. At sinumpo niya yun. At least that is the record of Magsaysay. At hanggang humina noong 1968, December, panahon na nung lumago ulit yung pangkat ng mga komunista sa Pilipinas. Ito si Suarez. Medyo matagal-tagal ito mga ka-istorya. So i-relay ko na lang sa inyo. Tapos balik na tayo dun sa video track. Patras para hindi tayo humaba. Ganito ang pagkakasabi dyan mga ka-istorya. Tinanggal sa 1987 Constitution mga ka-istorya yung provision doon sa 1935 and 1973 Constitution na just in case may rebellion, may papasulpot pa lang na rebellion o kaya insurhensya, ang presidente pwede nang magdeklara ng martial law. Samantalang doon sa 1987 Constitution, kung kailan pa lamang saka na may bakbakan, nagbabarilan na, nagbubumbahan na, saka ka palang pwedeng magdeklara ng martial law. Kita nyo kung papaano ang pagkakaiba. Di ba mga ka-istorya? Kaya nga itong si dating senador na Juan Ponce Enrile mga ka-istorya, mas paboro siya doon sa 1935 and 1973 Constitution. Bakit? Ito yan, i-atras ko na mga ka-istorya. Nandito yan sa bandang 30 minutes po ng video track. Abangan nyo na lang mga ka-istorya. Pagtyagaan nyo kung gusto nyo malaman ang mga katotohanan. Ito na. Nagdeklara ng gera kontra sa ating gobyerno. Lumawak yun. Kailangan masugpo yun para hindi maging komunistang Pilipinas. Tumagal yun. Ngayon, nung nagkaroon ng problema ang gobyerno ni Presidente Marcos at pumutok yung 86 revolution, na tinatawag ng mga iba na revolusyon. Nagkaroon tayo ng revolutionary government. Lahat ng kapangyarihan ng gobyerno hinawakan ni Cory, maging pwes, may Supreme Court, pero dinidiktahan niya. Executive, complete control of the government. Legislative, complete control by Cory at kanyang pangkat. Nakita nyo na mga ka-istorya. Bawal yun kung tutusin. Kasi mga ka-istorya, independent body ang 3 branches po ng gobyerno natin. Alin ba yun? Executive body kung saan nandyan ang presidente. Ang legislative body kung saan nandyan ang Senate at ang House of Representative. Ang pangatlo ay ang judiciary.
Bawat isa dyan, independent body, hindi ho pwedeng pakialaman ng bawat isa, mga kaistorya. Pero ang ginawa ni Cory Aquino sa 1987 Constitution, base sa sinabi ni JP, mga kaistorya, lahat yun hinawakan ni Cory Aquino. Isipin mo, mga kaistorya, legislative, judiciary, at ang executive, hinawakan niyang lahat. Ano yan? Ano yan, mga kaistorya? Kung natatandaan nyo at napanood nyo rin, mga kaistorya, kaya nga natawag ni Enrile, sa SMA na yun, si Cory Aquino na diktador. Yun palang dahilan. Bakit? Kasi ba naman, executive, legislative, judiciary, hinawakan niya lahat, nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan ng buong gobyerno. Ngayon, nagkakagulatan na tayo, mga kaistorya, hindi natin yan alam noon. Ituloy pa natin. Ngayon, pagkatapos niyan, after a while, I think more than a year, she organized a 60 men and women council to prepare a new constitution which became known now as the 1987 Constitution. At yung constitution na yan, ginulo yung provision ng 1935 Constitution, ginulo yung provision ng 1973 Constitution, at linabo-labo yung provision ng 1987 Constitution na hanggang ngayon nagpapahirap sa ating bansa. Ngayon, kung tanungin niyo ako, ano bang gagawin natin? Marami. Ano raw ang ginawa noong 1987 Constitution, mga kaistorya? Ginulo yung mga probisyon ng 1935 at 1973 Constitution. Ayan na, nagkakabukingan na tayo ngayon, mga kaistorya. Kaya, yan ang dahilan. Kaya, pabor ako, mga kaistorya, sa isinusulong ni Senator Robin Padilla na palitan ang konstitusyon ng Pilipinas. Pabor ako dahil base sa pagkakasabi ni dating Senador Juan Ponce Enrile, mga kaistorya, itong 1987 Constitution ang nagpahirap sa Pilipinas hanggang ngayon. Di pa ba natin naisip na mapalitan yung 1987 Constitution na yan? Una, ang aking mungkahi, go back. That is my preference. I'm not binding anybody. Go back to the 1935 Constitution. Or at the very least, if we want to change it immediately, go to the 1973 Constitution. Second, I would suggest, as among the matters that you have to look into, is the number of senators that we must have. The 1935 Constitution established a number of 24. Binago yan ng 1987 Constitution. 24, pero one half of the members of the Senate must be elected every 6 years. Di ba? Every 6 years yata yun. Opo, every 6 years po, opo. Delikado yan. They did not understand why under the 1935 Constitution, the wise men of the Philippines, Sila Recto, Anolan, Cuenco, Briones,